Hi my loves, it's me. Welcome back. For today's reading, we will going to have a general reading. Ayan. General reading for today's video. Let's see the energy. Ano ba ang gustong ipaabot sa'yo ng angels and guides mo? What is the message for you? So kung nakikita mo yung video na to, maaaring ito ay mga messages na kailangan mong marinig right now. Okay. So, I hear na you are sabihin nating involved sa conflict. Kung hindi ka man involved sa conflict right now, mag-ingat sa mga, sabihin natin, ito lumitaw kasi yung card natin na for conflict. Lumitaw siya, and kailangan, kumbaga, maging protective ka pagdating sa energy mo, kasi itong conflict na to ay may sabihin natin chance na dumating sa mga araw na darating, or some of my collectives are involved sa conflict and fighting, arguments. So, maaaring sa mga hindi pagkakaunawaan when it comes to communication. And pwede din na sabihin natin, since na tayo dito ay may Queen of Swords, maaaring ito ay, kumbaga, kailangan ng communication. Itong conflict na to, kailangan ng pag-uusap, kailangan ng sabihin natin, maliwa ng clarity. Okay? Kailangan hindi mag-base sa isang bagay kasi nagkosto ng aggression, na judgment, at nagkosto ng hindi pagkakaunawaan, maaaring sa family life, sa friendship or relationship. But I also feel na ito ay involved, marami ang involved dito sa conflict na to, at itong conflict na to ay nangangailangan ng sabihin nating urgent communication, honesty and truthful na communication. So, may tendency din na kung ikaw ay involved right now, kailangan you are called to have or to protect your energy. Okay. Meron din dito, I also hear na, dito na naman. My loves, if you are involved kung hindi ka involved, 2 times lumabas ang arguments 2 times lumabas yung arguments. So, kagaya ng sinabi ko, kung hindi malinaw ang inyong communication, may tendency na mag-cause ng kung ano man yung pag-aayos, mag-cause ng delayed sa mga bagay-bagay. Ang kailangan dito is mag-usap kayo ng maayos. And uwasan yung masyadong sabihin natin, yung pagmamadali, or sabihin natin yung sudden action. Ano yung tawag sa ganung word na, kumbaga, yung padalos-dalos, ayun. Iwasan din ang maging padalos-dalos. Okay? So, ano ang iba pang mensahe for you? Kasi, pansinin nyo, more on more on wands and swords. So, iwasan yung padalos-dalos. And I also feel, kasi meron dito yung, kumbaga, ayun, confrontation. I also heard the confrontation. Kung magko-confront ka, kailangan pinag-isipan mong mabuti yung iyong mga sasabihin. At isa pa, you are about, maaaring one of you or some of my collectives ay ma-involve doon sa, sabihin natin, padalos-dalos ng pagsasalita na pwedeng maka-offend sa kapwa. Okay? Dapat, or sabihin na natin ito, think before you talk. Pwede yun. Or kung sa GC man yun, meron ka involved na mga GC, think before you click. Kasi I also hear dito yung padalos-dalos na communication maaaring mag-cause sa inyo ng conflict. Okay? Maaaring mag-cause yan ng conflict kung hindi mo pag-iisipan yung mga sasabihin mo sa mga tao sa paligid mo. Okay. Ayan. Delays. 2 times din lumitaw yung delays, my loves. Ayun.
Okay. So, some of you are, sabihin natin, currently, may iniintay, pero kumbaga, kay, your angels and guides, kung ano man ang mabalitaan mo, kasi dumating dito yung delays. Delayed news. So, your angels and guides are called you to have patience. Patience are needed this time. Kasi nandito sa challenges, isa to sa mga challenges mo right now, yung pagiging pasensyoso. And eto din, I also feel na most of my collectives are masyadong nagmamadali right now. Kung ano man yung minamanifest ninyo, masyado kayo nagmamadali right now. Your angels and guides are telling you na have patience. Okay? Have patience kasi 2 times lumitaw yung delayed, and nandito yung sabi natin hastiness, yung pagmamadali. Okay, nandito yung pagmamadali. It's part of the destiny. Kumbaga, kung meron ka man din na ka-conflict sa paligid mo, wag mo masyadong madaliin. Maaaring hindi pa sila ready, or hindi pa sila, wag mo masyadong i-open or madaliin ang communication. Maaaring hindi pa sila ready. And, kumbaga, pabayaan mo sila. Pabayaan mo muna sila. Kasi, kumbaga, ang resolution doon is patience. Kung hindi pa ready yung opposition, or sabihin natin yung another side, kung yun man ay friendship, yun man ay relationship, huwag niyong madaliin. Kasi maaari sa pagmamadali na yung makapagbigdaw ka ng mga bagay na hindi magugustuhan nitong mga taong involved dito. And isa pa, kailangan mo nga i-apply yung patience kasi nandito ang reward card. Tingnan nyo ang reward card. Diba? So, iwasan ang pagiging masyadong pagmamadali. Okay, yung pagmamadali, iwasan, i-apply ang patience. And one of you, I also feel na dito sa energy na to, dala din ng paligid, cause din ng paligid, ay nakakaramdam ng anger. Okay? Nakakaramdam ng anger. But don't worry, kasi kumbaga, darating kayo sa point ng resolution. Your angels and guides are telling you na meron naman resolution sa mga bagay-bagay. Sa ngayon, delayed muna siya. Hindi muna siya darating sa ngayon. At kung ang minamanifest nyo ay pagkakaayos, sa ngayon, hindi muna siya darating. Yun yung sinasabi dito sa card. Kailangan i-apply ang patience. And don't worry, kasi nandyan naman, andyan ang reward. Your angels are promising for the reward kung ikaw ay kung i-apply mo ang patience. And I also hear na kung ikaw ay nag-iintay ng love life, merong some delays na mangyayari. But don't worry, dating din naman yung love life na minamanifest mo, pero hindi sa ngayon. Iyon ang energy ng ating readings ngayon. Kumbaga, hinahanda ka sa bagay na to na hindi pa sa ngayon. Pero darating din siya. Kasi ayan yung ating card, darating din siya. At iyan, kumbaga, magiging rewarding yan sa'yo. Darating din sa point na kung love life man yan, good news, career, darating din siya. Pero sa ngayon, may mga obstacles pa na kailangang pagdaanan. May mga obstacles pa na kailangang pagdaanan. Right now, you have to focus. Yes. Pagdating sa protection, protektahan mo muna ang sarili. Maaaring sa mga binibitawan mong salita, may mga nag-iintay kung ano yung sasabihin mo. At maaaring iyon yung pwedeng maging bala sa'yo. I also hear that. So, you have to protect yourself, protect your energy. Ayan, this is the sign na ito nga ay message sa iyo ng yung spirit guides and angels. Okay? Kung nakikita nyo yung video na to right now, this is meant for you. Kasi nga, ayan malinaw na malinaw, ito yung gustong iparating sa iyo ng yung angels and guides.
Yes, manifestation is coming. Manifestations are coming. Ayan, oh. Look, the manifestation nandito sa reward. Okay? At tingnan nyo naman yung paano natin. Napaka-aligned ng mga card natin. The key, the tarot cards, the guidance, and the resolution. Okay? Kung ikaw ay naghahanap, nag-iintay ng mga katanungan, ng mga kasagutan sa iyong tanong, ito yung iniintay mong sagot. And don't worry, kung ano man yung delays na yon, your angels and guides are promising you na matutupad yan. Rewarding yung pag-iintay mo na yan. Kahit sabihin mo may mga delays, meron ka mababalitaan, or hindi pa darating yung iniintay mong sagot right now, manifestations are coming. You know, manifestations are coming your way. Wag kang magmadali masyado kasi baka makagawa ka ng mga bagay na pagsisisihan mo sa huli. Yung kumbaga hindi mo masyado pinag-isipan. With Queen of Swords, kailangan pag-isipan mo ang mga bagay-bagay. With Page of Swords, kailangan bago, think before you react, think before you talk, think before you click. Baka yung sa pagsasalita mo na yan, mas lalong lumala ang conflict sa mga taong involved right now sa conflict. Or sa mga susunod na panahon, if ever na ma-involved ka, kailangan maalala mo itong advices sa'yo na iwasan. Iwasan yung agad pagsasalita, agad pag-re-react. Okay? And right now, get your mind right. Ayun, napaka-aligned. Get your mind right. Okay? Get your mind right. So, dito, ayan na nga, dumating na dito yung mga, natin, with Magnus High card. Kumbaga, dumating na dito yung intellect. Dito, sa energy na to talaga, kailangan pag-isipan mo ang mga bagay-bagay bago ka magsalita, bago ka gumalaw. Kailangan pag-isipan mo muna ang mga bagay-bagay. Lalo na yung pakikipag-communicate. Wherever you go, to quiet your mind. Or to quiet the mind. Quiet the mind before you react. Okay? So, sabihin natin na kailangan talaga pag-isipan mabuti. Kasi, may tendency na magpadala ka sa mga bagay-bagay dahil naiinip ka or dahil nagmamadali ka. Okay, so get your mind right. Where's my card for your... Huwag masyadong magmadali. Okay, so sa mga financial investment din, umiwas sa mga financial investment right now, yung mabilis magpadbudol dyan. So, the cards, the Ten of Pentacles in reverse. The Ten of Pentacles in reverse are telling you na pag-isipan muna mga bagay-bagay. Sino isa kong card? Pag-isipan muna ang mga bagay-bagay. Pag-isipan muna ang mga bagay-bagay bago umuo sa isang investment. Okay. Ayan nga, may tendency na meron din na lalapit or darating sa'yo para kausapin ka for some investment. Pero ito ay isang warning na pag-isipan mo muna. Kasi maaaring ito na naman. My loves, if you are into deep family conflicts or conflict over money, this is for you. Kasi ilang beses na lumitaw yung conflict dito. And most of the time, sabi ko nga kanina sa inyo, ito ay involved dito ang marami. Involved ang marami dito, my loves. So, kung hindi ka pa into that, mag-ingat kasi maaaring iyan yung dumating sa'yo. Pero don't worry, your blessings are coming, your manifestations are coming. Kumbaga,
itong readings na to is a sign na kailangan kung ano man ang ma-receive mong news right now, ihanda mo ang sarili mo at palakasin mo ang iyong manifestations power. Okay, so that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one. Bye!